your love and your faithfulness in every one of us. Lord, thank you for this wonderful opportunity that we gathered, Lord, via Zoom for our important and very special gathering, our Daybreak Global. Lord, we ask the powerful presence of the Holy Spirit to be with us, embrace us, Lord. Give us wisdom. Let a double portion of your anointing be upon us, especially for me, Lord, as I preach or share your message for your people today. Thank you, Lord, because you are our awesome God. Thank you because you are very powerful and we want to receive more blessings from you. We want to receive more revelations of how good and powerful you are in our lives. Thank you so much, Lord, for the presence of your people. And once again, we claim that our gathering today is a gathering wherein we will glorify your name, O Lord, not only for this Daybreak Global, but also glorify you through our lives, commitment, and service and whatever, Lord, the ministries that you have entrusted upon us, use us, Lord, to uh, to make your salvation available for many people. Lord, thank you. Thank you so much for your presence in our midst. In Jesus' name, amen and amen. So mga kapatid, nais ko pong pasimulan yung lesson na ito. Hindi ko po uli ginamit yung sinend sa akin. Bagamat maganda po yun. Pinagpe-pray ko namang mabuti kung ano yung mga share ko. Ano po, na alam ko na ito naman yung ipinapahintulot ng ating Panginoon. So nais ko pong pasimulan sa ganitong katanungan. When was the last time you did something for the first time? So may mga pagkakataon na ito po ay naitatanong ko sa ilang mga okasyon, ano po, sa ilang mga kung saan ako po ay na-invite na speaker. At every time na tinatanong ko ito ay patuloy pa rin akong nasa-challenge. Personally, ang challenge sa akin nung tanong na ito ay baka masyado na akong comfortable doon sa routine ng aking buhay at ng aking ministry. So baka wala ng mga remarkable na nangyayari at wala na yung mga mas matitindi pa na tagumpay doon sa ministry. Kanya dito personally challenge ko yung aking sarili. Ano ba yung muli na gagawin na magbibigay ng karangalan para sa ating Panginoon? So ang title ng ating pagbubulay-bulay po sa araw na ito ay A Season of Rebuilding. So mula ito sa Haggai chapter 1 verses 1 to 11. At alam ko very familiar tayo dito sa mga talatang ito. At nais kong basahin sa New International Version. So ganito po yung sinasabi. In the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, son of Jozadak, the high priest. This is what the Lord Almighty says. These people say the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Then, so hindi ko po mabasa dahil natakpan ng mga sulat sa aking laptop. Came through the prophet Haggai. Is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? Now this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. You have planted much but harvested little. You eat, but never had enough for food, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm.
You earn wages only to put them in a purse with holes in it. This is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Verse 8, go up into the mountains and bring down timber and build my house so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. You expected much, but see it turned out to be little. What you brought home, I blew away. Why? Declares the Lord Almighty, because of my house which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Therefore, because of you, the heavens have withheld their dew and the earth its crops. Verse 11, I called for a drought on the fields and the mountains on the grain, the new wine, the olive oil, and everything else the ground produces on people and livestock and on all the labor of your hands. So, napakatindi nung sinabi na ito ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Hagay. Sabi nga nung ilang mga nag-review tungkol dito sa mga talatang ito ay talagang niyanig sila nung mga panahon na yon. Sapagkat akala nila okay lang sila, akala nila na i-glorify nila yung Panginoon sa lahat ng mga ginagawa nila. Pero ito yung dumating na pangungusap sa kanila sa pamamagitan ni Propeta Hagay. So, I love to describe God being a God of breakthrough. Kung makikita naman natin talagang yung breakthrough ay napakahalaga sa Panginoon para sa kanyang bayan at para sa lahat ng mga mananampalataya. At part tayo doon sa breakthrough na yon na ninanais ng ating Panginoon. So, but what's the problem of the Israelites? Ano ba yung problem dito? Bakit yung breakthrough ay hindi nila maranasan gano'n? Ito ay plano ng Panginoon para sa kanila. At sa halip na maranasan nila ito ay kinakapos pa sila sapagkat ipinakita ng ating teksto na kahit na nag-aani sila ay parang hindi pa rin sapat. Parang tubig lang ito na nalalagay doon sa buslo. Pag sinabi nating buslo, alam natin na lalagyan yun ng isda na sala-sala siya kanya. Kapag binuhusan ng tubig ay tuloy-tuloy natatapon din yon. So why? Because God made a diagnosis, and he saw the problem as stated in Haggai, chapter 1, verse 2 to 6, and verse 9. So dinayagnos sila ng ating Panginoon. Yung kanilang pananampalataya, yung kanilang paglilingkod, yung kanilang kaisipan, at yung kanilang mga pananaw. At nakita ng Diyos na may mga sitwasyon na dapat silang baguhin. At naniniwala ako tayong lahat ay dinadiagnose ng ating Panginoon yung level ng pananampalataya natin, yung level ng paglilingkod natin, at higit sa lahat, yung mga plano natin, ito ba ay talagang mag-glorify sa ating Panginoon. Ngunit huwag tayong matakot kapag nararamdaman natin na dinadiagnose tayo ng Diyos sapagkat nais lang naman niya na mas higit pa tayo yung lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya at sumunod sa kanyang banal na kalooban. Sapagkat sabi ko nga sa church kahapon, yung seguridad natin ay yung pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kung ang Diyos yung ating pararangalan, yung approval ng Diyos ang hahangarin natin, meron tayong kapanatagan. Pero kung approval ng tao yung hihingi, yung gugustuhin nating makuha lagi, wala tayong kapanatagan kasi kinakailangan natin silang i-impress, kinakailangan nating lagi silang pasayahin o kaya naman ay isang ayunan doon sa kanilang mga gusto para lang ma-approve nila tayo. Pero ang seguridad nating totoo, yung approval ng ating Panginoon, not the approval of men. So, see the result of the diagnosis doon sa chapter 2 to 6 and verse 9. May tatlong
diagnosis sa kanilang Panginoon pinasabi sa Propeta Haggai, yung confused values. So yung values nila, yung mga pagpapahalaga nila ay parang nawala na. Katulad din sa panahong ito na yung mga values na napakahalaga sa church or Christianity ay nawala na. Okay na yung parehong lalaki para magpakasal, okay na yung parehong babae para magpakasal, okay lang na maraming bisyo, basta may pera, leader yan ng church. Di po ba? At marami pang mga iba na hindi ko may isa-isa ngayon. Na confused na sila sa pagkatakala nila ito yung tama na kanilang ginagawa, na parang ang impluwensya na ng mundong ito yung masigit na mahalaga doon sa kanilang puso. And then number three, confused priorities. Mas pinaprioritize nila yung kanilang mga personal. Wala namang masama doon dahil lagi nilang sinasabi, it's not yet the time to rebuild the temple. Ako, sabi nila, sinasabi yun ng Panginoon sa kanila, meaning hindi sila marunong makinig doon sa sinasabi ng Diyos. Kasi ang mahalaga lang sa kanila, yung mga gusto nilang mangyari doon sa buhay nila. Kanya yung ibang mga Bible scholars sinabi kasi rito, my house is ruined, sabi ng ating Panginoon. Samantalang ang mga bahay ninyo ay ang gaganda. Ang kahulugan nito ay parang walang pagpapahalaga talaga doon sa mga nais ng Diyos na mangyari po sa buhay nila noon bilang kanyang bayan. Paano natin malalagay sa sarili natin ito ngayon kapag hindi natin pinaprioritize kung ano yung mga ministries na nais ng Panginoon. Kaya ano, pinangihinayangan natin na mag-involve sa ministry, yung buhay natin, yung oras natin, maging yung ating mga tinatangkili. Kanya may tanong minsan, bakit kaya kapag ka sa church na ay nakapangihinayang na, bakit kapag ka sa church, pwede na ito, pwede na yan. So sana hindi ganun ang mindset ng maraming mga mananampalataya sapagkat yung best, yung dapat na maibigay natin sa church na mag-glorify sa ating Panginoon. Then nung na-diagnose sila, napakabuti ng Panginoon, may solusyon pa rin siyang ibinigay. Mamaya makikita natin yung solusyon, ayaw niyang manatili yung kanyang bayan na lugmok. So what will be the solution? Then another question, how can we attain the breakthrough that we are dreaming for? Kung lalagay sa buhay natin yan. So may solusyon yung kanilang problema noon, at sa panahon natin ngayon, hangad natin yung mga breakthrough sa pamilya, sa buhay na personal, maging sa mga ministries po natin sa church. Wala tayong hinahangad kundi mga breakthrough. Paano ma-attain yon? God stirred up the minds and He also destroyed their confusion and negative attitude. So sa pamamagitan ni Propeta Haggai ay ni-stir up ng Panginoon yung kanilang kaisipan. Nung ginulo niya yung kanilang kaisipan, pero hindi guluhin para malugmok sila, kundi para mag-isip kung ano ba yung talagang dapat na gawin nila para magbigay ng kaluguran sa Panginoon. But most of all, ang ginawa ng Diyos, God gave a specific solution in Haggai chapter 1, verses 7 to 8 na binasa natin kanina. At ito yung pinaka-gist ng solusyon na binigay sa kanila ng Panginoon. Kasi nga nakita ng Diyos na kahit anong gawin nila, parang walang nangyayari. Marami silang inaani pero kapos pa rin. At marami silang mga pagpapala din sa buhay nila pero hindi makasapat. May damit sila pero parang hindi pa rin alis ng ginaw doon sa kanilang mga physical na pangatawan. So we need to see the solution. Tatlo po itong sinabi ng Diyos sa kanila. Verses 7 to 8 in the summarized form. Sabi ng Panginoon, go up to the mountain, bring wood, sa ibang salin, bring timber, and then rebuild the temple. So, ano yung wisdom ng Panginoon dito? Bakit? Yan daw yung solusyon. Masyado na kasi silang komportable. Di ba? O kaya naman ay, yun yung time na hindi na talaga nila naririnig kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay nila. Kanya sa atin, napakahalaga ng intimacy, na talagang magbabad tayo sa presensya ng Diyos,
magbabad tayo sa kanyang mga salita at yung ganitong mga gawain na talagang nakikita natin kung ano yung pinakanais ng Panginoon. Sapagkat kung hindi tayo talaga maghahangad na mas makinig pa sa kalooban ng Panginoon, hindi natin mararanasan yung mga matitinding breakthrough. So again, ano kahulugan nito? Go up to the mountain, bring wood, and rebuild the temple. Tatlong bagay din. Una, pag sinabing go up to the mountain, sumisimbolo ito na to encounter a very powerful God. Basahin natin yung kahulugan ng mountain, Old and New Testament. Ito yung pakikipag-meet doon sa ating Panginoon. Kay Moses, ibinigay sa kanya yung Ten Commandments nung umakyat sa doon sa bundok upang makipag-meeting sa Panginoon. At yung iba pang mga propeta nagpupunta doon sa mga burol o kaya doon sa mga matataas na lugar upang katagpuin yung Diyos. During Transfiguration, si Jesus may pagkakataon na makikita natin makyat doon sa burol para manalangin ng manalangin at katagpuin yung Panginoon. Nung Transfiguration din, nandun din sa bundok si Jesus kasama yung tatlong alagad niya sapagat gusto niyang ma-encounter yung makapangyarihang Diyos. At sinasabi ng Diyos sa mga Israelita, panahon na para makipag-encounter uli kayo sa akin upang ma-develop uli yung intimacy, upang maranasan niyo uli yung makapangyarihang presensya at upang makita ninyo kung ano yung aking mga pinagagawa. Kasi nakakalungkot kapag kagawa tayo ng gawa sa ministry na hindi naman natin talaga tiyak kung yun nga ang pinagagawa ng Panginoon. At the end ay parang walang resulta. Kanya tayo natutunan natin magpa-WK, di ba? Pero mainam tayo rin mismo ay lumuluhod at talagang inaalam, dinidiscern kung ano yung kalooban ng Panginoon. Hindi na nila alam yung sinasabi ng Panginoon sa kanila. Kanya sinasabi nila noon na hindi pa panahon para itayo yung templo. Hindi pa ito sinasabi ng Panginoon. Pero ang totoo, sinasabi na sa kanila. Hindi lang nila marinig kasi nawala yung totoong pagkikipag-encounter nila sa ating Panginoon. So go up to the mountains means to encounter a very powerful God. So when was the last time na talagang nakipag-encounter tayo sa Panginoon? Yung personal, yun talagang ikaw at ang Panginoon lang. Yung nagseset ka ng isang sandali para makipag-ugnayan sa Panginoon. Napakahalaga po nun yung personal na intimacy sa Panginoon. Kaya yung corporate na pagkipag-encounter sa Panginoon ng Charles. Nawa, yung mga pagsamba natin every Sunday, anumang araw ninyo ginagawa, ay talagang na-encounter yung ating Panginoon. Katulad ng pag-encounter ng Samaritan woman kay Jesus, pag-encounter ni Saulo na naging Pablo later on, pag-encounter ni Zacchaeus nung umakyat siya doon sa puno, pag-encounter ni blind Bartimaeus sapagkat talagang kailangan niya si Jesus. But iba pa na naka-encounter sa ating Panginoon. Yan po yung napakahalaga. Pangalawa, na sinabing solusyon, bring transformation, bring wood, sabi doon, represents symbol of the cross of Jesus. At yun ay may power. Once we encounter God, now we're holy of holies. So kaya doon sa bundok na kung saan natin siya ma-encounter ay taglay natin yung kanyang power, yung presensya, yung Holy Spirit o yung cross na kung saan ay very powerful. Pwedeng simbolo ito ng cross yung wood na yon o kaya yung total submission sa ating Panginoon na kapag may total submission kasi ay ayan na yung presence ng Panginoon sa buhay natin. Kaya na nating mag-transform. Kanya nung ginamit si Propeta Haggai sapagkat nakikipag-encounter siya lagi sa Panginoon, hindi lang para stir up yung puso at isipan ng mga Israelita, particularly the leader, para muling ma-restore sila at may transform ayon doon sa kalooban ng Panginoon. Kung very powerful yung pakikipag-meeting natin sa Panginoon, very powerful din yung buhay natin na kayang mabago yung mga nasa lipunan natin, kayang mabago yung mga nasa church na kung saan ay nais nating maging bahagi tayo ng ministry para sa kanila. At pangatlo, yung sinasabi rito na rebuild o build my temple, build disciples of Jesus.
Sapagkat sinasabi ng Biblia, di ba, na ang templo ng banal na espiritu ay tayo mismo. Bagamat literal yung ipinatatayo sa kanilang templo noon, gusto kong tignan natin sa panahong ito na talagang i-build natin yung temple ng ating Panginoon. Makita na yung mga ginagamit natin sa pananambahan ay talagang binibigay natin yung best at mag-glorify sa ating Panginoon. Ngunit ang higit na mag-glorify sa Diyos ay kung paano natin siyang na-share, lalo na yung pagliligtas ni Jesus at nakakapag-build tayo ng mga disciples ng Panginoon. Pag sinabing disciples, yun talagang may malalim na relationship sa ating Panginoon at handang ipahayag si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. So ganoon na po karami yung na-share natin ng salita ng Diyos at natutulungan nating ma-nurture para lumalim sa pagkakilala sa ating Panginoon. So, encounter a very powerful God, bring transformation, build disciples of Jesus. San man tayo naruroon naway, maging way of life po natin ito sapagkat ito yung buhay natin kung bakit tinawag tayo ng Panginoong Hesus para kumilala at maging tagapagligtas natin siya, personal na Panginoon. Sapagkat ayaw niya na lumago lang tayo sa kaalaman, ayaw niya na tayo ay matutunan lang natin maraming bagay tungkol sa Kanya. Gusto niyang ito ay nagiging way of life po natin. Encounter a very powerful God, bring transformation, and build disciples of Jesus. So we are encouraged to win more souls and make them disciples of Jesus Christ. Then, the question, how is your discipleship ministry? Tayong lahat po yan. Kasama ako. And I praise God sapagkat binibigyan ko ng priority ito lagi. No po, hindi dahil sa ako ay pastor, kundi dahil alam ko na bilang kumikilala kay Jesus ay maging pagpapala ako sa iba, maging instrumento ng pag-asa, maging instrumento ng kalakasan, at maging instrumento ng mga nababagong buhay. Na dati walang pag-asa, magkakaroon ng pag-asa. Na dati lugmok na, babangon. At dati ay parang wala na siyang nakikitang tagumpay. Pero dahil kay Jesus, nakikita niya na matagumpay siya. So purihin ng Panginoon kung ito yung ginagawa natin lagi. At huwag tayong magsawa sapagkat ang Diyos hindi nagsasawa sa atin. We need to destroy the following in our church. Yung binanggit ko kanina, yung confused values, yung mga values na nawawala na okay na yung ganito, okay lang na kahit di kayo kasal, magsama kayo kasi nagmamahalan kayo. Okay lang na pareho kayong lalaki kasi nagmamahalan naman kayo. At okay lang kahit marami kang bisyo, marami kang babae, basta nagbibigay ka sa church, leader ka. At iba't iba pa. Confused hearts, confused priorities. Sapagkat i-apply natin yung sinasabi na Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At yun ay very powerful na verse na kung araw-araw ay re-rehearse at i-apply natin, meron tayong tagumpay at mag-glorify natin ang Panginoon. Lastly, sabi ni Mark Zuckerberg, ano po, people don't care for what we say, but they care for what we build. At totoo po yan. Hindi yung maaaring may mga magaganda tayong sasabihin, pero yun ba ay nagagawa natin? Mas maganda yung nakikita sa buhay natin, lalo na yung pananampalataya at yung paglilingkod sa Panginoon na totoo. So, dalangin ko ng bawat isa sa inyo, mga kapatid ko, ay maranasan yung mas matitindi pang pagpapala ng ating Panginoon. Araw-araw ay maramdaman niyo yung kanyang banal na presensya, patatagin ang inyong buhay, patatagin ang inyong pananampalataya, at mas tumatag pa yung mga trabaho ninyo at lahat ng mga sources of finances ninyo, at mas tumatag din yung mga ministry na pinagkakatiwala ng Panginoon. So, huwag tayong magkulang na araw-araw ay may pahayag yung pagliligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So, God bless po sa bawat isa.
Amen. Amen. Yan, open lang po ating camera. Yan, amen. Praise God. At pasalamatan natin, bigyan natin ng pinakamataas na papuri ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mensahe ng kanyang salita po na atin pong pinagbulay-bulayan sa umagang ito. Thank you, Pastor Robert, for obeying sagot, mga kasagutan sa mga panalangin, Panginoon, na amin pong nabanggit ay andito na at paparating na at and that if we have to wait for a while more, then so be it. Oh God, your will be done, and we will just continue to pray, Panginoon. And thank you for always guiding us, oh Holy Spirit, through our prayer time. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, sa atin pong closing prayer, pwede po ba nating Ate Amen. Finet. Pwede, yes po. But iano po natin yung because it is a mandate for our prayer blast or specifically po doon po sa Israelites. Doon po sa today is Tuesday group. Prayer for protection for the Israel soldiers as they defend their reaction, the Lord in the shield about the Israel at all times. Ito po yung ito po yung nagbigay po sa atin ng mandate through all the Christians. So ipag-pray po natin yung sinend ko po dito sa ating pong group chat for the Israel protection for the Israelites. Okay lang po ba? For 1 minute po, ano po natin ito. Ipag-pray po natin ang Israel's soldiers po to gain the strength that strength comes from the Lord our God. Marami pong salamat. In 1 minute, let us all unmute and declare our God who will continue to give strength the Israel soldiers in the midst of this their situation in the land which God gave them. Let us begin in prayer. Lord, Step dalangin into ko Wix Studio, the yung platform patuloy for na agencies protection and mo, O enterprises, Diyos, and turn website layouts iyo into ang an ikilos sa kanila pong mga buhay. Ang aming dalangin, O Diyos, sa iyong dakilang pangalan, ng kalakasan mo, ang iyong bigay sa mga sundalo ng Israelita upang idepensa, O Diyos, ang iyong bayan, ang iyong bansa. Dinadalangin namin, Panginoon, na hindi lingid sa inyo yung mga nangyayari sa kanilang buhay. Ang lakas na nanggagaling nawa sa inyo, O Diyos, maramdaman nila na hindi sila mapapagod katulad po ng agila. Kaya dalangin namin, Panginoon, na anumang kanilang sitwasyon, O Diyos, ang iyong protection, ang iyong pagkalinga, ang pagbibigay ng kalakasan at karunungan upang matagumpayan, Panginoon, na ang iyong bayan, ang iyong lupang pangako na iyong isinabi o pinangako kay Abraham, kay Jacob, o kay Isaac at kay Jacob, ay ito'y mananatili para ho sa kanila lamang. Walang makakaagaw, walang makakapaghari kung hindi ikaw lamang. At alalahanin din ninyo, O Diyos, ang inyong bugtong na anak ng aming Panginoon Kristo, na ito ay kanyang bayan na iyong pinagkaloob sa bansang Israel. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa danging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, si Pastor Robert na po sa closing prayer and benediction. Sige po, tayo minsan pang manalangin at dulog po natin sa Diyos yung bawat sitwasyon ng ating mga buhay. Tangkinin po natin yung mas marami pang tagumpay na kaloob po ng ating Diyos.
Heavenly Father, once again, thank you so much for your unfailing love for each and every one of us. Thank you, Lord, for the powerful presence of the Holy Spirit, for empowering us through our gathering today, our Daybreak Global. Lord, as we close our important gathering this day, we ask, Lord, your mighty hands to guide us, to lead us, and then, Lord, give us always the wisdom to obey the things from your heart. Enable us to see, Lord, the things that you want us to see. And then, Lord, thank you so much because you are our awesome Father. You're more than willing to give the things beyond our expectation. Lord, I lift up to you my brothers and sisters for this group of Tuesday at Daybreak Global. Continue to empower them, embrace them, O Lord. Give them always the assurance that you are always uh, preparing the best thing for their personal life, for their family, and to all the dreams of their hearts. Lord, thank you because you are always giving us the ability, Lord, to obey your will and purposes for our lives. Help us, Lord, to become the instrument of your blessing to many people. Use us mightily and effectively to proclaim your goodness, to proclaim the salvation through Jesus Christ. Salamat po, aming Panginoon, sapagkat alam po namin na marami ka pang ilalaan na mga pagpapala sa iyong mga anak na kasama ko rito sa Tuesday group, aming Panginoon. At maging sa bawat araw na ginagamit niyo po sila na pagpapala, aming Panginoon, ay laging maranasan po nila yung special favor na kaloob po ninyo. Maging kami lang pamilya, pagpalain niyo po, aming Panginoon. Yung mga ministries po nila, mas lalo pang tumatag po, aming Panginoon. Lord, thank you once again. Thank you for embracing us. Thank you for empowering us. And thank you, Lord, because you have promised us that you will never leave us nor forsake us. We claim more victories from you. We claim more special favors from you. And we claim, Lord, beyond what we are imagining for right now, that you will bestow upon us because we are your people and you are more than willing, Lord, to give the blessing upon blessing for us. Lord, we bring back to you all the praises and glory in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. So the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and Amen. 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 So God